Gumuho na naman ang bundok ng Nasimbahan, dulot ng Bagyong Christine. At pansamantalang nilagyan ng ganito para hindi makadaan yung mga sasakyan. Ito ay para sa seguridad, sa safety and security ng mga sasakyan. Pero sabi nga ay mayroon na ding mag-aayos sa araw na ito. Ito, may mga tumbang poste dito, nakayuko. Talaga palang maraming maayos ang iselfon nito. Ito nga, malapit na kami sa Nasimbahan at mula nga dito ay natatanaw ko yung mga stranded na sasakyan. Maaring ito yung mga sasakyang taga-Abuyon, San Narciso at San Andres, Quezon. At ito nga, binabagtas na namin ang kahabaan ng kalsada ng Nasimbahan. At mula nga dito ay matatanaw ang mga sasakyan at maraming tao. At talagang mapapansin mo ang malaking gumuho na bahagi ng bundok. Napakarami naman talagang na-stranded na sasakyan. At mula nga dito ay pupuntahan natin siya para malaman natin yung sitwasyon o kung ano na yung mga ginagawa doon sa gumuhong lupa. At mula nga dito sa aking binabaan ay kapansin-pansin na ang maputik na kalsada. At tiyak lalo na siguro doon sa tapat kung saan gumuho ang lupa. At ang lupa nga na ito ay humarang na sa kalsada na dadaanan ng mga sasakyan. Yun doon sa tapat ng bahay ko. Talagang yung buong gubat na yan. Uslat. Yung ilog na nasa nyugan ko na. Sa ilog? Oo. At talaga namang sobrang napakakapal ng putik at tiyak na madudulas ang sasakyan at talagang hindi makakadaan sa ganitong sitwasyon. Makapal ang putik, makapal ang lupa na nakaharang sa kalsada. At mula nga dito ay matatanaw natin ang napakalalim na bangin ng Nasimbahan. Mula sa kalsadang ito'y matatanaw ang isang malaking ilog. At talagang pantay na yung dating ilog. Pantay na doon sa nyugan ko. At mula nga dito ay tatawid tayo doon sa kabila para malaman natin kung ano yung mga kanilang ginagawa. Malalim, madulas, maputik. At talagang madulas, medyo nakakatakot. Ingat lamang talaga sa paglalakad. At mula nga dito ay nakikita ko yung mga tao na nagtutulong-tulong sila para tanggalin yung mga nakaharang na lupa at mga kahoy. Pansinin ninyo kung gaano nakalbo ang bahagi ng bundok na ito na gumuho nga dito sa kalsada. Ng portion na gumuho talaga. Ang nangyari ngayon ay pagguho lamang ng lupa na ito ay humarang sa kalsada ng Nasimbahan. Kumpara ng mga nakaraang taon na nagkaroon ng malalaking bitak ang kalsada na hindi madaanan ng sasakyan. Mga na-stranded na sasakyan galing Mulanay, Lucena at iba pang bayan papunta dito sa San Narciso, Quezon, papuntang San Andres. Napakarami talagang na-stranded na sasakyan. Tricycle, mga bus at truck, closed van at saka mga pampasahirong van. Ang daming stranded. At ako nga ay maglalakad-lakad pa para mas makita natin kung gaano kadami yung mga na-stranded na sasakyan. Ito yung kalsadang pagliko mo dito ay mararating mo yung tinatawag nilang Alateres. Sitio Batud, Barangay Abuyon, San Narciso, Quezon. Mahaba, madami pala talaga. Saan kayo galing? Pasayro, pa saan? Pumisto lang kayo dito. At ganito pala ang ginagawang diskarte ng mga pinsang ko para sa pag-pick up ng mga pasahero. Yung mga sasakyan nila ay naiiwan na doon sa kabila. Tapos dito na nila sinasalubong yung mga pasahero na sasakay ng tricycle papuntang Abuyon. Malaking tulong nga naman ito para doon sa mga pasahero. At ginagawa nga nila ito habang hindi pa nadadaanan yung kalsada. At tiyak siguradong masaya ang lahat sapagkat nandito na ang mag-aayos ng kalsada. At pabalik na nga muli ako dito sa gumuhong lupa ng Nasimbahan. At pagmasdan natin, tingnan natin kung paanong tinatrabaho yung nakaharang na mga lupa para madaanan ng mga sasakyan. At napakaraming ang tao sa lugar na ito sa pagkakataon na ito. Yung iba dyan ay residente ng lugar na ito. Yung iba naman ay pasahero at driver ng mga sasakyang na stranded. At ito nga, patuloy na tinatrabaho ang pagtatanggal ng lupang humarang sa kalsada, ang lupang gumuho mula sa bundok ng Nasimbahan. At siguro mga ilang oras lang ay tiyak na makakadaan, makakalusot na ang mga sasakyang na stranded. At ang nakakatuwa nga dito ay malaki na yung nababawas na lupa na humarang sa kalsada. Grabe na naman talaga yung pagguho ng lupa. Pagmasdan ninyo kung paanong nakalbo itong bahagi na ito ng bundok.